in yourself. Your weaknesses, your addictions, your faults. Don't nurse a negative feeling about them. Huwag mong masyadong dididin ang mga pagkakamali mo. Just embrace them. Accept them. Learn from them. Minsan may mga bagay tayong ginagawa na paulit-ulit. Na minsan alam nating mali, pero ginagawa natin. Hindi natin mapigilan ang ating mga sarili. Ito tinatawag nating weakness. May mga certain situations na ang hina-hina natin. Marupok tayo na tinatawag. Some people are weak when it comes to money. Kapag ka may pera na, nahihirapan sila mag-control na hindi kumuha kahit hindi kanila. Some people are weak with regard to power. Gusto nila lagi, they are the ones in control. Kahit na wala silang masyadong posisyon, gusto nila silang masusunod. Yan tinatawag na weakness. Some people are weak with regard to sexual pleasures. Na pagka meron ng available dyan, ay nahihirapan silang tanggihan. I too have my own weaknesses. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko, saan ba galing itong weakness na ito? Ano ba ang pinagmulan nito sa aking childhood, sa aking kabataan? But all the while, I tell God, kung nakikita kong paulit-ulit, hindi ako nakatatanggi, sinasabi ko sa Panginoon, tinatanggap ko, Lord, ito pong aking kahinaan. Hindi ko ito kaya nag-iisa. Kung sa tingin po ninyo ay mali, tulungan po ninyo ako sapagkat sa pakiramdam ko ngayon, hindi ko ito kayang malagpasan nang hindi kayo kasama. So I ask God to accompany me through my weaknesses. So I embrace my weaknesses and I ask God to help me with them. Of course, many times I also ask for forgiveness for my lapses. But we must be aware that many of our failings, many of the so-called weaknesses and addictions that we suffer from are coming from what we call the unconscious behavior. May mga karanasan tayo nung tayo'y bata pa na lumalabas sa ating adult life. Na minsan, nakakaranas tayo na ayaw natin gawin. Alam natin mali, pero ginagawa natin. May mga bagay tayo dapat gusto natin gawin, pero hindi natin ginagawa. Kasi San Pablo, naranasan niya yun. And in one of his letters, he exclaimed, why is it that I am doing the things that I do not want to do? And I do not do the things that I want to do. Yung tinatawag nating weakness. Bakit? I would like to tell you a story about a young lady na binigyan ko rin ng recollection katulad nito. Estudyante siya from a school somewhere in Laguna. At ang sabi niya sa akin, pagkatapos, Father, sabi niya, alam niyo, tinatawag po ko ng mga kaklase ko na talipandas, haliparot, flirt daw ako. Sabi ko, bakit? Kasi Father, sabi niya, marami pa akong nakarelasyon na lalaki. At ang lagi kong nakakarelasyon ay mga mas matanda kaysa sa akin. Matatanda.
at mang may pamilya. Bakit nakakarami ako? Sabi niya ganyan. Kasi Father, siyempre may pamilya yung mga yon. Pagka dumating sa point na mamimili sila kung sinong sasama nila, pipiliin nila lagi yung kanilang pamilya. Kaya maiiwanan ako. Kaya maghahanap na naman ako ng bago, Father. At madali akong makahanap. Kasi marami din mga lalaki na mahina din, marupok din. Kaya nakikita ng mga klase niya yun. O bago naman ang sugar daddy mo, mga ganyan. Sabi ko sa kanya, tama nang pala yung mga klase mo, haliparot ka nga, sabi ko, tiripandas ka, sabi ko sa kanya. Sabi ko, ikwento mo sa akin ang buhay mo. Sabi niya, Father, alam mo, nung ako ay mga 3 years old, 4 years old, Father, narinig ko yung mga magulang ko. Lagi sila nag-aaway, nagsisigawan, Father, minsan nagsasakitan pa. Hanggang sa isang araw, yung father ko hindi siguro nakatiis, binarot niya yung mga damit niya, binitbit niya yung bag niya, at tumalikod, kitang-kita ko, Father, ang pag-alis niya sa bahay namin. At pagkatapos noon, hindi na po siya bumalik. Hindi ko na po nakita ang father ko since I was 3 or 4 years old, Father. Namimiss ko yung mga time na hahawakan niya ako sa kamay. Yung bang pagka hinahawakan niya ako, nararamdaman ko na parang secure ako, protektado ako. Hindi ko na po nararamdaman yun, Father. At namimiss ko yung pag-uwi niya ng bahay. May pasalubong siya sa akin. Namimiss ko yung mga oras na yun, Father. Yung mayayakap ko ng tatay ko, makikita ko siya. Pagka nakikita ko siya, parang secure na secure ang buhay ko. Hindi ko po yun naranasan. Sabi ko sa kanya, alam mo, ang talagang hinahanap mo ay yung tatay mo. Kailang mali ang pinaghanapan mo. Ang tatay ng ibang mga tao, sabi ko sa kanya. Kaya hanapin mo ang tunay mong ama. Marami na ngayong mga paraan para mahanap mo ang isang tao. Facebook, Instagram, marami na mga paraan. Pero sabi ko sa kanya, kung hindi mo man mahanap ang father mo, baka wala na rin siya. Ganito ang gawin mo. Before you sleep every night, maglagay ka ng isang silya sa harap mo. At maupo ka rin sa isang silya, iharap mo sa iyo. At kausapin mo, imaginein mo yung tatay mo nandoon sa silyang yun, nakaupo. Ibuhos mo sa kanya ang lahat ng sama ng loob mo. Lahat ng mga pangungulila mo sa kanya, sabihin mo sa kanya. Kung may sama ka ng loob, sabihin mo rin sa kanya at galit. Ibuhos mo lahat yun. Gabi-gabi gawin mo yun. Pero pagkatapos sasabihin mo lagi sa kanya, gayon pa man, naiintindihan ko. Maaring may dahilan kung bakit nagkahiwalay kayo ni Mama. Pinapatawad po kita. Paulit-ulit mong gagawin yun hanggang sa mawala yung mga negative na nararamdaman mo sa puso mo. At makita mo, mag-iiba na ang buhay mo. Ganyan ang tinatawag nating unconscious behavior. May mga karanasan tayo sa ating pagkabata na lumalabas sa ating adult life in forms of weakness, kahinaan, sometimes even addiction. Kaya, dapat matuto tayong magpatawad sa ating mga sarili. At matuto din tayong magpatawad sa ibang mga tao. At tingin natin ang sama-sama ng ginagawa. Kasi hindi natin alam kung ano ang nangyari sa kanilang mga buhay. Kung anong pinagdaanan nila.
Diyos lamang ang nakakaalam at siya lamang talaga ang makapaghuhusga sa atin. Kaya, kapag natanggap mo ang iyong sarili, you will be at peace with yourself. Kahit may mga kahinaan ka, kahit may mga pagkukulang ka, pagkakamali ka, you will be at peace. Because you have embraced it. And you know where it is coming from. Another secret to a peaceful and contented life is not really so secret. And that is, we should have been able to reach out to our fellow human beings in a true celebration of life. We should realize that God created us not to be alone, but to live in love and in unity with our fellow human beings. When God created us, He meant us to be shared. He meant us to reach out to other people around us, to share ourselves. All beings, both living and non-living, which God created, He meant them to be shared. Kaya nga sabi ni Pope Francis, look, the sun does not shine on itself. The rivers do not drink their own waters. The trees do not eat their own fruits. And the flowers, they do not bloom for themselves. And so is human life. When God created us, He meant us to be shared. And the more we share ourselves, our expertise, our knowledge, even our ordinary help to other people around us, it will give us a feeling of contentment because we are able to fulfill the very purpose for which God created us, to share ourselves. That is why we should know how to treat other people. Many times, we treat one another as individuals. Kapag ka-individual ang tingin natin sa isa't isa, ang tinitingnan natin, material lamang. Ano ba makukuha natin sa kanya? Pwede ba siyang makatulong sa atin para promote tayo? Ganyan ang pagkakaibigan na tingin natin kapag ka-material ang tingin natin sa isa't isa. Kapag ka nagbigay tayo ng tulong, parang masakit kasi parang nawalan tayo. Pag nagbigay ka ng tinapay, kalahati, nawalan ka ng kalahating tinapay. Parang nasasaktan ka. Kasi ang tingin mo sa mga tao, material. Pwedeng gamitin to be abused or to be used. Kaya, ang tingin natin sa isa't isa pagkaganyan, kompetensya, sometimes even threat to one another. Kaya ang gagawin natin, sisiraan natin, magsisiraan tayo. Dahil yun, kapag individual ang tingin natin sa isa't isa. But there is another way of treating one another. And that is to look at one another as possessing a spirit, a soul. Kapag ang tingin natin sa isa't isa, spiritual beings, mag-iiba ang trato natin sa isa't isa. Kasi kapag spiritual beings tayo, there will be no end to our giving and receiving. Kasi kapag spiritual beings ang nagbibigayan, at ang binibigay nila sa isa't isa ay spiritual things, kapag nagbigay sila, hindi nawawala. Lalo lamang tumitindi. Halimbawa, kapag nagbigay ka ng pag-asa sa ibang mga tao, nag-i-encourage ka sa kanila, nag-i-inspire ka sa kanila, hindi ka naman nawawalan ng pag-asa. Hindi ka nawawalan ng inspirasyon. Mas lalo kang nagiging hopeful, mas lalo kang nagiging inspired. Ganyan ang mga spiritual beings and spiritual realities. Kapag nagbibigay ka ng pagmamahal, kapag mahal na mahal mo isang tao, you find expressions of that love in many ways. Hindi ba? Kapag nagmahal kayo, ang dami-dami yung expressions of love sa taong mahal nyo. Sa mga anak nyo, binibili nyo kung ano-ano. Kung jowa mo yung mahal mo,
Lagi mong tinitext, o kumusta ka na? Kumain ka na ba? Huwag kang magpapagutom, ha? TC, moi, chuk. Hindi ka nawawala ng expression of love. Kasi lalo tumitindi ang pagmamahal mo habang ina-express mo yun. Ganyan ang spiritual realities and spiritual beings.